Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning to all of you. And this is your Mommy Golds and welcome to my channel. And sa FB Live na to. Yan, FB Live. Yan, thank you sa mga followers ko. Yan, thank you, thank you, thank you. At, thank you din sa mga subscribers ko sa YouTube. Thank you, thank you, thank you. Yan. Tapos, ba't pa tayo nag-video? Yan. For today's video, yan. May tanong ako. May discuss tayo. Yan kasi nakita ko. Yung mga in a relationship dito na matagal na, or sabi in a relationship, tsaka napag-usapan kasi namin to na, hindi lang din to sa relationship yung girl and guy relationship, pwede din sa mga friends or ano. Meron ako nabasa na, how would you know kung nasa maling relationship ka or kahit pa good person ka or good person yung karelasyon mo. Tapos, at saka ano rin to parang ano rin ako dun sa topic na ano, yun nga, yung paano ba masasabi na nasa maling relasyon ka. Pero ito hindi mo naman talaga masasabi na nasa maling relasyon ka talaga, kasi sabi nila hindi yung nangyayari sa buhay mo ay nakalaan talaga, parang nakasulat na yan. At hindi ka rin naman papasok sa relasyon kung alam mong mas mapapasama ka. Diba kaya ka nga nakipagrelasyon para sumaya or para sumaya, diba? Yun. Tsaka yung parang nararamdaman mo ay ang saya niya kasama, diba? Ganun. Kahit sa friends, diba? Pag nararamdaman mo yung pag may connection kayo, hindi mo siya makakonsider as friends, girlfriend, boyfriend, kung wala kayong connection na nararamdaman. Lalo na sa umpisa. Diba? Tapos, kaya para sa akin, lahat ng relationship na pinapasok mo, hindi mo masasabi yan na wrong relationship. Yan. So, pero dun sa nabasa ko, yan daw yung mga signs. I-discuss natin yung mga signs. At elaborate natin yun. Una, sabi nila pag nasa mapapansin mong nasa maling relasyon ka pag yung energy mo laging drain ka na. Parang pakiramdam mo drain ka na. Kaysa friends, feeling mo nade-drain ka pagkasama mo siya. Or yung in a relationship, if yung relasyon nyo mismo kahit walang saglit lang, parang feeling mo drain ka na, parang napapagod ka na agad. Yon. Kasi in a relationship, dapat pag nasa tamang relasyon ka kasi masaya ka. Hindi mo laging masaya, pero yung partner mo kasi parang magiging source of energy mo yan . At napansin ko rin, ako kasi parang sa akin nung meron akong karelasyon, hindi ko pa siya naging karelasyon sabi nung nasa buhay ko siya, pagkaharap ko siya, kahit puyat ako galing trabaho, pagkaharap ko siya, energize ako. Yung hindi ako inaantok, parang uminom ako ng kape. Ganun ang dating niya sa akin. Parang para siyang kape. Ganun na hyper ako. Parang masaya, kasi masaya ako . Parang excited ako nakasama siya. Tapos, pero kung pag nasa stage ka na pagkaharap mo siya, parang lagi na lang parang nakakapagod. At saka siya rin, pag pakaramdam mo siya rin, yung ganun sa'yo, parang yung parang may mali. Pero hindi naman pwedeng ikaw lang kasi. Ang relationship kasi two-way. It takes two to tango. Pag isa lang ang nakakaramdam ng ganun, hindi din siya maganda, hindi din siya mag-workout kasi whoever naman, kung sino yung sa inyo yung nade-drain, eventually
mag-give up siya, bibitaw siya, di ba? Aayaw siya. O yung maghahanap siya ng ibang source ng energy niya. Di ba? So, pag, yung isa yun sa mga side. Yan. Tapos, para maiwasan yung ganito, kasi, di ba, pag ang relationship, pag napansin mo nang may mali, syempre, hindi ka naman nakipagrelasyon para i-give up lang yung relasyon nyo, diba? So, dapat i-work out nyo yun, diba? Try to talk to your partner. Yan. Tapos, pag-usapan nyo yung sitwasyon nyo. Kung bakit ba kayo nag-dating sa isa't isa. Tapos, kung talagang na, parang hindi na negotiable, parang wala na kayong wala na patutunguhan. Yun na, i-let go nyo. Kasi parang, ito sa akin di pwede tayo mag-waste ng time ng mahabang panahon, tapos sa ending, yung parang, hindi pala tayo okay. Hindi man pala tayo okay, bakit pa natin na tinatatagal, diba? Tapos, kasi kasa naman sa, mapunta pala kayo sa cheating, diba? So, pero sabi nga nila, relationship is a choice. Yan. Kung choice pa rin ng partner mo na magstay, tsaka choice mo pa rin magstay. Yun. Sabi nga nila, ang relationship naman is a choice between two people. Pag pareho ninyong gusto, tatagal kayo. Pag parehos ninyong gusto, pero kung ayaw na ng isa, ayaw niya na pareho, wala din. Diba? So, yun. So, yun yung first sign. Pag nadidrain ka na pag nadidrain ka na kasama siya, yun. Yung wala ka ng energy. Second sign na nasa maling relasyon ka is pakiramdam mo mag-isa ka. Ayan. Ayan, best ko na ito naranasan na naturingan akong may asawa, may partner, pero parang lagi akong mag-isa. Pakiramdam ko mag-isa ako. Yun. So, paano ba mararamdaman? Yung, kahit nga rin ang dami, kahit sa friendship yung kahit na ang dami nyo sa grupo nyo, pero pakiramdam mo, lagi kang mag-isa. Mag-isa ka, wala kang kasama. Ibig sabihin, nasa maling relasyon ka, or nasa wrong place ka, diba? Yan. So, kasi, ang relationship, kahit mapa-friends or boyfriend-girlfriend yan, dapat, naroon ka ng, yung belongingness, yung mararamdaman mo na, belong ako dito. Hindi ako nag-iisa, may kasama ako. Yon. Dapat, yung lalo na pag boyfriend-girlfriend relationship, dapat sensitive ka sa partner mo. At saka dapat sinecheck mo rin siya from time to time. Tsaka, diba pag nakipagrelasyon ka, dapat nagiging priority mo yung partner mo. Nangangatila lang muna ko. Nagiging priority mo yung partner mo, diba? Excited ka nga kailangan excited ka pag hindi mo siya kasama, gagawa ka ng parang para makasama siya, diba? Nagpinangantatila lang muna ko. Sino ba nakaisip sa akin? Yan. Diba? Lalo na pag ako yung nag-umpisa akong makaramdam ng sa akin main character syndrome na naman daw. So, siyempre, magkwento ko, diba, buhay ko? Ay relate ko muna sa buhay ko. Nung may chismis ko yung buhay ng may ibuhay, diba, sa akin muna. Yun. Yung, diba, sa akin, naramdaman ko na nag-iisa ako. Kasi pag mga, anniversary, Valentine's, birthday, mga Pasko, bagong taon, lagi ako mag-isa. Kung di naman ako mag-isa, ako at saka mga anak ko lang kasama ko. So yun, parang nakakalungkot siya sa parte na naturingan kang may asawa, pero mag-iisa ka. Parang nag-iisa ka, parang ganon. Muluha ba ako? Parang ganon, parang nag-iisa ka, diba? Nakakalungkot siya. Siguro ang tagal ko rin siyang in-endure na nasanay ako pag Pasko, saglit ko lang siyang kasama, tapos magiging priority niya ng ibang tao. Tapos may iwan kami ng mga anak ko, ganyan. So
nung ganun na yung hindi ko na siya na-injure, give up ko na. Kasi ano bang silbi ng relasyon ninyo kung nag-iisa ka rin lang, di ba? Mas okay nang mag-isa ka talaga kaysa nasa isang relasyon ka na feeling mo mag-isa ka, di ba? Yun yung pinaka-hate kong feeling eh. Pag yung naturingan ako may kasama pero parang nag-isa ako. Pag sa mga kaibigan naman, ano din eh, syempre, be mindful din. Kaya nga, ang ko lagi kaming dalawa lang ng kaibigan ko. Kunyari, kung may yung best friend ko ako. Hindi, kung grupo naman kami, 4 kami. Yun, para kung may kausap man ako, ikausap din siya. Tapos i-check ko rin yung kaibigan ko na isa, kung may kausap pa siya. Parang ganun. Parang i-check mo yung kaibigan mo from time to time na okay ka lang ba? May ano ba? Pakiramdam mo ba? Okay ka lang ba? Nag-iisa ka? Pakiramdam mo nag-iisa ka? Ganun ang relasyon kaysa friends or lalo na sa boyfriend, girlfriend, mag-asawa. At i-check mo rin yung partner mo kung ano ba yung nararamdaman niya. Sabi ko nga, ang bawat mga sitwasyon mo na nararamdaman mo, dapat kinakausap mo din yung partner mo. Inire-relay mo rin yung issue nyo to sa partner mo para magagawan siya ng solusyon. Pero once na in-address mo na, tapos walang nangyari, hanap ka na ng iba. Pero ayoko naman nang sabi na maghanap ka ng iba, makipag-break, kasi hindi, ang pangit din kasi ng yung ang pinaka-goal naman kasi natin sa life magkaroon ng relationship tapos magtagal yon, di ba? Yun yung natin, goal natin. Kaya kung maaaring ayusin, pero sabi nga pag hindi naman pwedeng mag-work ang isang relasyon pag ikaw lang ang mag-work nun, kailangan pareho kayo. Pag yung kasama mo ayaw nang lumaban, ayaw ka nang hindi na gumagawa ng paraan, sign na yun na hindi na let go na. Yun. I-prioritize natin yung mga mental health natin. Yun. Kasi yung katulad ng sign na yung unang-una na nakaka-drain din siya. Pag pakiramdam mo na lagi ka nag-iisa. Na parang ikaw lang yung parang ikaw lang yung nagdadala ng relasyon nyo. Tapos, yun yung sign number 2. Tapos, sign number 3, pag hindi ka na priority, yun. So, in relation sa sign number 2, tsaka sign number 3, diba? Pag pakiramdam mo mag-isa ka na lang, hindi ka na rin priority nun. Kasi nga, may iba na siyang priority. Diba? Either, barkada, ibang babae, basta ganon. Pag ganon na yung pakiramdam mo na, lalo na pag okay lang siguro pag yung mga boyfriend, girlfriend relationship kayo, tapos may trabaho, may kanya-kanyang trabaho, diba? Kasi siyempre ang priority niya pag mga single pa kayo, trabaho muna, tapos ipon, diba? Ipon. Pero syempre, pag pumasok ka sa relationship, hindi lang sarili mo din lang iisipin mo din yung partner mo. Kahit, sige, priority muna, number 1, work, pangalawa siya. Diba? Kasi sabi nila, pag single ka, ang priority mo, kundi work mo, family mo, tapos tsaka na yung girlfriend mo. Pero pag yung girlfriend mo naging, diba, work, family, tapos work, family, barkada, tapos last na yung girlfriend mo o yung boyfriend mo, mali na yan, pre. Diba? Kasi nakipagrelasyon ka pa kung unahin mo yung ibang tao kaysa sa girlfriend mo. Ba't ka pa nakipagrelasyon sa kanya kung mo siya, ilalas priority mo siya, diba? Kasi ang goal ng pagkikipagrelasyon, girlfriend-boyfriend relationship is papuntang marriage na, 'di ba? Nagiging step na siya papuntang marriage. Hindi ka naman nakipagrelasyon para maglaro lang, 'di ba? O yung parang iyak sa yung panahon nyo, 'di ba? Pero lately nagiging ganoon na yung trend na nakikipagrelasyon lang tapos
pag nagsawaan na, wala na. Parang ganun lang. Yun na yung nagiging trend ngayon. Pero kung ano yun talaga, ang goal ng boyfriend-girlfriend relationship ay para sa marriage, diba? Readiness para sa marriage. Kung nasa ganung stage kayo, nasa boyfriend-girlfriend kayo, tapos pakiramdam mo hindi ka na priority, mag-isip-isip ka na. Diba? Katulad nung kay Kim Chiu, diba? Isipin mo, yung relasyon nila nagtagal ng 11 years, tapos malalaman na hindi pala siya wife material. Diba? Nag-aksaya lang sila ng panahon. So, at saka, may nabasa din ako na, hindi ito lang nabasa, narinig, na it takes, mga 6 months. Within 6 months, makikita na ng lalaki na kung wife material ka ba. Yun. Kung ikaw ba yung gusto nilang yung pakasalan. Yung may nakikita silang future sa'yo. Pag tumagal ng mga 1 to 2 years, 3 years, yung relasyon nyo na parang wala kayong patutunguhan, mag-isip-isip ka na. Lalo na kung nasa part ka ng mga nasa late 20s ka na. Yan. Siyempre hindi ka na bumabata, 'di ba? Although hindi ko naman ina-advise na yung mag-asawa ka kaagad. Siyempre kailangan kilalanin mo muna yung partner mo. Magiging partner mo. Pag yung hindi ka nagiging priority, pag nararamdaman mo na hindi ka na priority nung partner mo sa relasyon nyo, maintindihan mo pag sa mga unang ilang buwan. Kasi pag nakilala ka ng guy, nagdaligaw siya sa'yo, basta ang unang 3 months ng relationship nyo, priority ka pa niya, nararamdaman mo na priority ka pa eh. Pero pag yung pag tumatagal-tagal na lagpas na ng 3 months, diyan lalabas na yung totoong kulay. Sabi nga, kung ang lalaki nagpre-pretend siya na gusto ka niya, napapagod din yan sa pagpre-pretend na gusto ka niya. Lilitaw niya after 3 months, 4 months, hindi, magiging balay-wala ka na rin sa kanya. So, yun. So, doon mo aalamin mo yung pag nga doon ka na sa part ng hindi ka na priority. Katulad na sinasabi ko, lagi-lagi, i-address mo muna. I-address mo sa partner mo, sa boyfriend mo, yung sitwasyon nyo. Tapos, obserbahan mo kung paano siya magre-react sa mga sinasabi mo. Kung nagalit ba siya, or wala siyang ginawa sa concern na binibigay na sinasabi mo, mag-isip ka na. Kung nga sa tamang relationship ka ba. Or ano bang magplano ka na, kung ano yung plano mo sa buhay mo. Yan. So, yun. So, sign number 3 yun. Unang-una, recap. Una, na-drain ka. Pangalawa, mag-isa ka. Pangatlo, hindi ka na priority. Tapos, pang-apat, pag nararamdaman mo na annoyed siya sa'yo, or lagi na lang siyang galit sa'yo, yan. So, parang, pag lagi na lang pakiramdam mo, laging wala ka na lang na ginawang tama para sa kanya. Kasi, pag ganun kasi pag mahal natin yung isang tao, mapagpasensya tayo. Mahaba yung pasensya natin sa kanya. Tsaka, kung maaari, ayaw nating masasakpan yung damdamin niya, 'di ba? Pero pag yung hindi niya na naiisip yung ganong part, pag nasa relasyon ka, tas hindi niya na naiisip yun, mag-isip-isip ka na. Kasi isipin mo, pag lahat na lang ng bagay, kahit maliit na bagay kagagalit niya sa'yo, ibig sabihin, may ibang tao nagpapasaya na doon sa kanya. Pag lagi na lang siyang galit sa'yo, kaya kahit wala ka namang ginagawa, yun. Tapos, imbis na ina-address mo yung mga concern mo, tapos ini-invalidate ka, mag-isip-isip ka na. Diba, be? Ay, ang dami nanonood. Thank you po. Ay, nanonood sila. Si Ellie. Musta na? Yan. Tapos yun, balik tayo.
That's the Josmil Lin. Thank you for watching. Yan. Yun. So, yun nga. Pag lagi na siyang nagagalit, kahit maliit na bagay, nagagalit na siya sa'yo, mag-isip ka na. Kasi siyempre, ayaw mo naman ng kapartner na lagi na lang ka ng sisigawan. Diba? Lagi na lang nagagalit. Hindi ka naman nakipagrelasyon para pagpagalitan, tinalo pa niya yung maggulang mo, diba? So, at saka ano, pag ganun na yung sitwasyon nyo na lagi na lang siya nagagalit, papasok din yung 1 to 3 na sinabi ko. Kasi kung nakaka-drain siya, yung araw-araw na lang siya galit sa'yo, madedrain ka, mapapagod ka. Ang sakit din kaya sa tenga niyan, sakit sa ulo, sakit sa damdamin, nakaka-drain. Pangalawa, mag-isa ka. Kasi parang wala ka ng kakampi. Yung parang feeling mo kalaban na lang laging tingin niya sa'yo. Yun. Tapos pangatlo, hindi ka na priority. Ano ka, priority ka lang awayin. Pero yung, iba yung, iba kasi yung away. Normal kasi sa relasyon yung mga nag-aaway. Pero yung laging galit, sisinigawan ka, hindi normal yun. Either hindi either talaga. Wala na talaga siya pagmamahal sa'yo. Kasi parang, bakit ka lagi kang magagalit? Yun. 'Di ba? Lagi mo sisigawan. Hindi talaga katanggap-tanggap yun. Sisigaw-sigawan ka, lagi ka sisisihin, awayin ka, tapos lagi nilang kasalanan mo. Yan. Parang ganon. Pag nasa ganong sitwasyon ka na, out na. Tapos, ano pa ba? Ayun, diba? Hindi ka na priority. Tapos, kasi parte na rin yun, yung lagi kang sinasabi ng di maganda. Yung binabackstab ka. Yun. Sign din yun. Ito lang, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Binabackstab ka. Para yung 4 tsaka yung 5, para magkaparehas lang din. Kasi, isipin mo, dapat kasi yung partner mo, kahit yung kaibigan mo, sabi ko nga hindi lang to sa boyfriend girlfriend relationship, pati din sa friends. Isipin mo, imbis na yung kaibigan mo dapat na kakampi mo, pagkatalikod mo, binabackstab ka, kaya may sinasabing hindi maganda sa'yo sa likod mo, hindi yan para sa'yo. Malalo na pag boyfriend mo. Kasi ibig sabihin, kanya na mag-away kayo, magkapa-comfort sa iba yan. O yung maghahanap ng iba yan na sa sirasaraan. Dapat kasi ang taong mahal ka, proprotektahan ka. Yun ang goal ng lalo na pag sa relationship talaga, sa mag-asawa. Ang role ng guy ay to provide and to protect the family. Pero yung protector nyo, imbes na protektahan ka, siya pa yung nag-aano sa'yo sa gulo. Ay mag-isip ka, i-address mo, yung sabi ko, i-address nyo muna sa partner nyo, tapos pag wala silang ginawa, dun mag-isip ka na. Kasi isipin mo, yung dapat nagproprotekta sa'yo, siya pa yung naglalaglag sa'yo. Yung sasabihan, yung sinasabi niya, yung mga hindi maganda sa'yo, pagkakalat niya. 'Di ba? Kasi dapat din, kaya nasisira din nun yung part yung trust eh. Kaya ka nga nakipagrelasyon kasi may trust ka sa tao. Pero kung ganun siyang tao na yung mga sinasabi, yung mga hindi magandang, siya pa yung nagsasabi ng hindi mga magandang bagay sa ibang tao, nasisira yung trust, nasisira yung respect, at saka love. 'Di ba? So, yung mga key factors ng relationship na dapat meron kayo, sinira niya lahat. 'Di ba? So, ibig sabihin, masama lang yung relasyon kapag binabackstab ka niya. Kahit sabihin natin yung maliliit, kalimbawa, kasi tsaka mapapansin mo kasi yan, pag mahal ka pa ng tao, hindi yan magsasabi ng di maganda tungkol sa'yo. Siguro ka lang yan, siguro yung mga yun pa lang yung mga yung totoo naman, yung mga totoong bagay niyan, mataba ka, okay lang yan, sasabihin niyan sa'yo, yan, ganyan, yung mga ganyan. Pero hindi, kung i-address niya yan, sa'yo lang, kayong dalawa lang. Pero pag yung mga nilalait ka niya
sa harap ng ibang tao. Yun, parang ang sakit nun na imbis na kahit dapat naman na hindi kanya lalaitin, 'di ba? Pag sa ibang tao na, pag kayong okay lang kayo dalawa, asaran nyo lang yun. Pero pag yung labas na sa ibang tao, nasa plano ng public, 'di ba? Pag nilalait ka na in public, nilalait ka sa ibang tao, parang nakaka-hurt na siya ng feelings. So, parte ng parte ng relationship, dapat ikaw bilang partner, mindful ka sa feelings ng partner mo kung nakakasakit ka na. 'Di ba? So, yun. Pag mga ganyan, i-address nyo. Tapos, pag hindi nagawa ng paraan, yun, mag-isip ka na. Asas na yan, paglima na. Nakangangatila lang muna ko. Pang-anim, pag tinitipid ka na niya, o magiging kuripot na siya masyado sa'yo, or nag-change, kasi ganito yan. Pag ang taong mahal ka, effortan ka, gagastusan ka. 'Di ba? Lalo na pag nung umpisang na ganun kayo, 'di ba? Ganun siya sa'yo. Pero pag napansin mo na mas mapagbigay na siya sa ibang tao, or nagiging madamot na siya sa'yo, mag-isip ka na. Kasi, ibig sabihin, lalo na kasi ang tao, pag nag-i-invest siya sa tao, ibig sabihin, meron siyang mas mag-feeling siya. Basta pag nag-i-invest siya, nag-i-effort siya, kahit sa trabaho, di ba, pag gusto mo yung trabaho, pag gusto mo yung may goal ka, effortan mo. Ganon din sa relationship. Pag nag-e-effort, nyari, hindi ka na. Dati hinahatid ka, ngayon hindi ka na hinahatid. Dati sinasamahan ka, mamalengke, hindi ka na sinasamahan. Tapos, pag pinapabayaan ka na, di ba, pag nararamdaman, pinapabayaan ka na, well, mag-isip-isip ka na. Kasi, nagbago na eh. Diba? Nagbago na. Patay din kasi ng love language ng mga lalaki. Kasi diba yun nga yung ang role ng mga lalaki ay to provide. Kung wala na silang provider's instinct, basta hindi na sila nagpro-provide sa'yo. At ibig sabihin, sa ibang tao na sila nagpro-provide. Hindi ka na priority kasi part na yun ng sign number 3. Hindi ka na nga priority, di ba? Hindi ka naging priority, hindi ka na rin mag-isa ka na. Ganon. Pag yung mga andamot na niya sa'yo, kahit madamot, lalo na sa pera, madamot na sa time. Basta pag pinagdamutan ka na niya, mag-isip ka na. Kasi hindi din in due time, pag nararamdaman mo na nagiging madamot niya sa sayo, mararamdaman mo na yung sign number 1, madidrain ka na. Diba? So, yun. Pero sabi ko nga, pag may issue, talk to your partner, masinsinan, tapos gawa ng paraan. Pag hindi niya naman ng paraan, alam mo na, ang next step. So, yun. So, all in all, alam ko marami pang sign, pero ito lang naisip ko, mamaya ako naisipin yung iba. So, all in all, makikita nyo sa actions ng guy. Diba? O ng partner nyo, ng friends nyo, wag nyo munang ianuhin yung, although may sinasabi nila, na pag tinanong mo naman sila, mahal mo pa ba ako? Oo. Mahal kita, ikaw lang mahal ko. Ganda ang mga words or yan, mahalaga pa ba ako sa'yo? Oo, words. Words are words. Pero, obserbahan nyo yung mga actions nila towards you. Kung ano yung treatment nila sa'yo. Tapos, yung observation nyo, ibigay nyo, i-address nyo sa partner nyo. Tapos, obserbahan nyo na lang kung ano sasabihin nila, kung anong i-react nila. Either i-invalidate ka nila or i-address nila yung concern at mag-change sila. Sabi nila, pag nag-change, mahal ka talaga. Diba? O pag na-fix siya, mahal ka talaga. Pero kung binaliwala ka lang, syempre, sign number 2 na yan. Sign number 3 na yan. Diba? Hindi ka na priority. Hindi ka na, may pabayaan ka na, mag-isa ka na lang.
Mararamdaman mo yan, yung sign na yan. Pag hindi ka talaga mahal. At pag sa ganung stage ka na, either friendship ba yan, or boy and girl romantic relationship yan, mag-isip ka na. Yan. Magplano ka na kung gusto mo pa magstay o mag-move on ka na. Kasi, kung pero ano din na, kung mag-i-stay ka, tapos maghihintay ka ng matagal, tapos doon din pala yung ending. Pangit din na. Diba ngayon, maganda na rin na habang maaga, na-address, tapos nasa-solve. Diba? Tayo naman mga babae, ang ninanag lang naman natin sa mga partner natin, hindi naman tayo nagnanag dahil lang wala eh. Ibig sabihin, may issue. Tapos, yun ang hindi nila nagigets eh, ng mga lalaki. Hindi naman tayo nagnanag lang. Nagsasabi tayo sa kanila ng mga bagay na napapansin natin sa kanila talaga na mali. Pero, tinitake nila yun as naging yon. So, yung pag mga ganong part na ina-invalidate ka, mag-isip ka na. Diba? Naalala ko talaga yung sa page na we promote breakup here. Diba? Meron din, hindi ko ipapromote. Alam ko maaari nga, ayoko ng breakup. Gusto ko kung maaari magstay, diba? Pero, sabi nga, kahit magstay ka, kung hindi na mag-workout, bakit pa? Patatagalin. So, yun. So, yun lang. Ang daldal ko na. Thank you sa mga nanood. Yan. Bye po. Have a great day. Enjoy po yung araw nyo. At saka, happy holiday. Swerte na may mga pasok ngayon, double pay. And then, double pay pa, 30%. Kahit na ba? Yun. Okay, bye-bye.